Sa pagpapaganda ng kontrata. Nilalayon ng inisyatibang ito na pagandahin ang ugnayan sa kontrata ng mga manggagawa at employer para bigyang kakayahan ang parehong partido at ang kanilang mga interes batay sa pinahintulutang kontrata sa trabaho at alinsunod sa batas sa trabaho ng Saudi. Palalakasin nito ang pagiging mapanghikayat at pagkakompetitibo ng job market na nagpapakita sa natatanging posisyon ng kaharian sa mundo. Nagbibigay ang inisyatibang ito ng ilang serbisyong nag-aambag sa pagpapaganda ng mga ugnayan sa kontrata. Bilang isa, suporta kapag lumipat ng trabaho. Bilang dalawa, pangangasiwa ng pagpoproseso ng exit o re-entry visa. Bilang tatlo, pangangasiwa ng pagpoproseso sa final exit visa. Ang mga benepisyo ng inisyatibang ito ay maipapakita sa bilang isa, pagsuporta sa ekonomiya sa pamamagitan ng paggawa ng mas flexible at professional na job market na manghihikayat sa mga banyagang may mahusay na kasanayan. Pribadong sektor na mas produktibo at may mahusay na performance. Mas nakakapanghikayat na lugar ng pamumuhunan. Bilang dalawa, pagsuporta sa komunidad sa pamamagitan ng pagbuo ng oportunidad para sa nasyonalisasyon, paghimok at paglahok ng publiko. Bilang tatlo, ang posisyon ng kaharian. Sa pamamagitan ng pagpapaganda ng imahe ng kaharian bilang nangungunang miyembro ng mga bansa sa G20, pagpapakita sa mga pagsusumikap ng kaharian at pagtuon sa aktibong tungkulin nito sa International Labour Organization. Ang inisyatiba sa pagpapaganda ng kontrata ay ang pinakamahusay na paraan para mapaganda ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng dalawang partido sa isang ugnayan sa kontrata. Halayaang lumipat ng trabaho. Isa ito sa mga serbisyong ibinibigay ng inisyatiba sa pagpapaganda ng kontrata na naglalayong pagandahin ang mga ugnayan at palakasin ang pagiging mapanghikayat at pagkakompetitibo ng job market na nagpapakita sa natatanging posisyon ng kaharian sa mundo. Nagbibigay daan ang serbisyong ito sa mga dayuhang manggagawang lumipat sa ibang employer alinsunod ang mga tuntunin at kondisyon. Paraan ng aplikasyon sa serbisyo. Bilang isa, mag-a-apply ang bagong kumpanya para hingilin ang mga serbisyo ng isang dayuhang manggagawa. Bilang dalawa, i-verify ang mga kinakailangang tuntunin at kondisyon. Pag-verify sa mga tuntunin at kondisyon. Bilang tatlo, kapag na-verify na ang pagpatupad sa mga tuntunin at kondisyon, padadalhan ng mensahe ang manggagawa na nagsasabing naaprubahan ang paglipat ng trabaho. Bilang apat, magpapadala ng abiso ng pag-apruba sa kumpanyang humihiling ng paglipat ng manggagawa, sa kumpanyang aalisan ng manggagawa, at sa manggagawa. Bilang lima, magsisimula ang panahon ng abiso para sa manggagawang aalis sa kanyang trabaho pagkatapos ibigay ng platform ang petsa ng pag-apruba. Bilang anim, makukumpleto ang proseso ng paglipat ng trabaho pagkatapos ibigay ang abiso. Bilang pito, kung hindi natugunan ang mga kondisyon, aabisuhan ang mga nauugnay na partido tungkol sa mga dahilan sa pagtanggi. Sa ganitong paraan, nasusuportahan ang kalayaang lumipat ng trabaho, garantisado ang mga karapatan ng partido sa kontrata, at napapaganda ang ugnayan sa kontrata. Para malaman ang mga tuntunin at kondisyon ng serbisyong ito, paki-download ang gabay sa inisyatiba sa pagpapaganda ng kontrata. Sa exit o re-entry. Isa ito sa mga serbisyong ibinibigay ng inisyatiba sa pagpapaganda ng kontrata na naglalayong pagandahin ang mga ugnayan at palakasin ang pagiging mapanghikayat at pagkakompetitibo ng job market na nagpapakita sa natatanging posisyon ng kaharian sa mundo. Binibigyang daan ng serbisyong ito ang mga dayuhang manggagawa na mag-apply para sa mga exit o re-entry visa habang may visa ang kontrata sa trabaho. Naka-automate ang serbisyo sa pamamagitan ng AppShare at ibinibigay ito ng may ilang partikular na tuntunin at kondisyon na sumusuporta sa mga karapatan ng dalawang partido sa isang ugnayan sa kontrata. Paraan ng aplikasyon sa serbisyo. Pwedeng mag-apply para sa exit o re-entry visa ang mga dayuhang manggagawa sa pamamagitan ng AppShare na isinasaad ang kanilang mga inaasahang petsa ng pag-alis at pagbalik. Bilang dalawa, i-verify ang mga kinakailangang tuntunin at kondisyon. Bilang tatlo, kapag na-verify na ang pagpatupad sa mga tuntunin at kondisyon, aabisuhan ang kumpanya tungkol sa aplikasyon para sa exit o re-entry visa ng manggagawa. Ganito pinapangasiwaan ang pagbibigay ng exit o re-entry visa na nagpapaganda sa mga pakikipag-ugnayan sa pagitan ng dalawang partido sa isang ugnayan sa kontrata. Para malaman ang mga tuntunin at kondisyon sa serbisyong ito, paki-download ang gabay sa inisyatiba sa pagpapaganda ng kontrata. Serbisyo sa final exit. Isa ito sa mga serbisyong ibinibigay ng inisyatiba sa pagpapaganda ng kontrata na naglalayong pagandahin ang mga ugnayan at palakasin ang pagiging mapanghikayat at pagkakompetitibo ng job market na nagpapakita sa natatanging posisyon ng kaharian sa mundo. Nagbibigay daan ang serbisyong ito sa mga dayuhang manggagawa na otomatikong mag-apply mula sa AppShare para sa final exit visa habang may visa ang kontrata sa trabaho o pagkatapos nitong mapasok.
Naka-automate ang serbisyo sa pamamagitan ng AppShare at ibinibigay ito ng may ilang partikular na tuntunin at kondisyon na sumusuporta sa mga karapatan ng dalawang partido sa isang ugnayan sa kontrata. Paraan ng aplikasyon sa serbisyo. Bilang isa, makakapag-apply para sa Final Exit Visa ang mga dayuhang manggagawa sa pamamagitan ng AppShare. Bilang dalawa, i-verify ang mga kinakailangang tuntunin at kondisyon. Bilang tatlo, kapag na-verify na ang pagpatupad sa mga tuntunin at kondisyon, aabisuhan ang kumpanya tungkol sa aplikasyon para sa Final Exit Visa ng manggagawa. Serbisyo sa Final Exit. Ganito pinapangasiwaan ang pagbibigay ng Final Exit Visa na nagpapaganda sa mga pakikipag-ugnayan sa pagitan ng dalawang partido sa isang ugnayan sa kontrata. Para malaman ang mga tuntunin at kondisyon ng serbisyong ito, paki-download ang gabay sa inisyatiba sa pagpapaganda ng kontrata.